Nangunahan ako ni Pastor na mahaba daw po yung panahon ko. So, ibig sabihin, iksian ko. Para, joke, joke lang po. Okay, sa umaga pong ito, pahintulutan niyo pong maglingkod ang Pastor Joel at ang talakayin po natin ay ang pangunahing nagiging sanhi ng problema ng ating pong buhay, sanhi ng problema ng pampamilya, sanhi ng problema ng ating simbahan. Kung ako po ay magtatanong sa inyo, ano po kaya ang pinagmumulan ng problema o sanhi? Problema sa sarili natin, problema sa ating pamilya, problema sa ating lipunan, problema sa ating simbahan. Baka ho may gustong sumagot. Sino po ba ang pinagsisimulan niya? Baka ho may pwedeng sumagot lang. Kasalanan po. Kasalanan daw po. Okay, so tanggapin po natin yan. Medyo tama po yan, pero hindi pa po yun ang eksaktong pinagmumulan po, no? Yung nagiging problema, no? Ng sarili natin. Bakit tayo minsan nalulungkot, natatalo, umiiyak, nasasadlak sa mga pangit na kalalagayan sa buhay. Ganon din sa pamilya. Minsan, ito ang nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak ng isang pamilya. Ganon din naman sa ating lipunan, no? At ang pinakamalupit doon ay sa ating simbahan. Kaya sa akin pong pagbubulay-bulay, Pastor Nestor asking me, Daddy, send nyo na po sa akin yung inyong PowerPoint nang magawa na po nila kapatid na Kim ba yun or Katie o something like that. Naisend ko naman kay Ate Cecil at saka kay Pastor Nestor. Ito po kasi ay talagang pinag-aralan at dinalangin natin sa Diyos na matuklasan po natin ang pinagmumulan. At pag hindi natin ito nasawata, siya palagi ang handang sumira ng ating pagkatao. Siya ang palaging may kakayanang sumira ng ating tahanan, ng ating simbahan, ng ating lipunan. Alam niyo po ba kung sino yon at ano yon? Yung ating po mga sarili. Tayo po ang talagang pangunahing problema pag umiral na si ako. Ako ang may karapatan. Ako ang tama. Ako ang may katuwiran. Yan o ang isang bagay na gusto ko pong ipakita sa inyo na ang dami-daming nangyayari sa atin. Pag tayo nagkamali ng desisyon, sino ba ang gumawa ng mga mali natin sa buhay? Di po ba tayo? Kaya tayo nasasadlak sa mga utang. Kaya tayo nasasadlak sa mga pangit na bagay. Bakit tayo nalulungkot? Kasi gumagawa tayo ng desisyon. Hindi po tayo ginawa ng desisyon ng iba. Tayo ang gumawa, namili ng mga gusto nating gawin sa buhay na nagbunga ng mga sakit, kalungkutan, at mga kahirapan. Ganun din, di po ba sa pamilya? Kapag ang pamilya merong mga gustong gawin, ipaiiral yung kagustuhan ng isa't isa, hindi po ba nagkakawasak-wasak sila? Di sila magkasundo hanggang sa maghiwalay na lang sila na parehong masama ang loob. Dahil bakit? Palaging pinipilit ang sarili, ang katuwiran, ang karapatan. Ganon din po sa ating lipunan. Pansinin niyo po, wasak-wasak tayo. Merong dilawan, merong pinklawan, may DDS, no? Merong iba't ibang klase ng grupo, may leftist. So, pinipilit nila palagi kami ang may karapatan. Lahat ng pinagkahati-hating grupo sa ating pong bansa, iisa ang pinaiiral. Kami, ako, kung ako ang nagdadala ng grupo ko, kami ang tama. Si kami, si ako, hindi si sila. Tayo. At ganun din po sa ating pong simbahan. Kapag may mga sakitan ng kalooban, kapag mayroong mga pangangatuwiranan, hindi nagpapatalo ang isa't isa. Ayaw na ayaw lumabas na siya'y nadaig ng iba. At pipilitin niya ang kanyang katuwiran na ako ang tama, ako ang nasa katuwiran, ikaw ang mali, ako ang tama. Kaya ano nangyayari sa simbahan? Hindi tayo kung minsan nagtatagal, dumadami dahil nagdidesisyon na lang tayo na maghiwalay dahil nagkakasakitan na tayo. Ayaw mo kong tanggapin, ayaw ko rin tanggapin ang opinion mo,
So ang nangyayari po mga mahal kong kapatid, magdidesisyon na lang tayo, hanap na lang ako ng isang simbahan na tanggap ako at katuwiran ko. Nakakalimutan ng mga tao na ang sarap yata na kung meron pong mga tampuhan, meron pong sigalot sa isang tahanan, hindi po ba dapat ito'y ayusin? Hindi po ba dapat ito po ay pag-isipang mabuti? Ano sa ating mga simbahan? Hindi po ba dapat ay kumalma tayong lahat? Huwag pairalin ang sobrang tapang, huwag pairalin ang sobrang katwiran. Alam niyo po ba dito sa Amerika, kitang-kita ko po ang isang dahilan bakit ang bansang mayaman, ang isang bansang pinagpala sa lahat ng bahagi, isa ngayong isang bansa na anumang oras ay pwedeng gumulo at pwedeng umalis sa prinsipyo ng Diyos. Kaya nga dito po, lantaran ang LGBT, lantaran, ewan ko po kung nadinig nyo na po, yung mga bata po dito ang nagpapakulong sa mga magulang. Alam nyo po ba yan? Dahil tinuruan po ng konstitusyon at paaralan ang mga kabataan dito ng kanilang karapatan. At dahil sa karapatang iyon, hindi na po sila pumapayag na sila po ay sikilin, pangunahan, turuan o pitikin man lang ng kanilang mga magulang kung sila'y may mali ng ginagawa. Bakit? Natanim po kasi sa isip ng mga kabataan dito na meron silang karapatan. At kung ang karapatang iyon ay nababiolate, kahit na ito ay kanilang magulang, they have the right to call to the police upang ipahuli ang kanilang mga magulang. Ewan ko po kung nakita nyo po sa Facebook, excuse me, yung pong isang bata na kung di po ako nagkakamali, 10 to 12 years old. Masyadong mahilig sa gadget. Binawala ng kanyang mama kasi hindi na po nag-aaral, hindi na po kumakain, hindi na po naliligo. So binawala ng mama na naiwan sa tahanan. At ang sabi, kukunin ko ang cellphone mo, maligo ka, kumain ka, mag-ayos ka ng sarili mo. Wala ka nang ginawa kundi mag-computer o mag-cellphone. Kinuha ang cellphone, umupupol doon sa sala at nanood ng TV. Pero hindi niya po akalain na ang kanyang anak na ang iniisip ay may karapatan siyang gawin kung ano ang kanyang gusto. Kumuha po ng baseball bat, hinampas ang magulang, tinamaan sa ulo, at alam niyo po ba kung ano nangyari? There's no any reaction na siya'y natakot sa kanyang ginawa. Habang ang kanyang mama ay 4 na oras nang nakabulagta at duguan, patuloy niya lang ginagawa ang kanyang karapatang maglaro, gumamit ng cellphone, hanggang sa ito ay datnan na ng kanyang magulang na lalaki na galing sa trabaho. At nang ito po ay makita, ang sabi po lang ng bata ay, nandyan si mama, kinuha niya ang cellphone ko, karapatan ko to. Ginalit niya ako Kinuha niya ang para sa akin, inampas ko siya ng bat. At alam niyo po ba, doon umiral ang isang nakakatakot. Tama si nanay, Elise, because of entitlement. Dahil ang tingin niya, siya ay may karapatan na igiit ang kanyang karapatan, ang kanyang tamang pananaw, kaya ginagawa niya ang lahat. Wala ng konsensyang parusahan at saktan. Ang nagbuntis ng ilang buwan at nagpakain at bumuhay, pero nung siya'y sinasawatana, ito po ang kanyang iginanti sa kanyang magulang. Alam niyo kung bakit? Dahil pinairal ang, hindi ko alam kung anong title ko rito, yung sarili. Kaya nga po sa tekstong ito, na bago natin basahin, mamili na po kayo kung ano ang dapat na title nito. Dead to self, alive in Christ. Ang buhay na hindi na akin, kundi kay Kristo. No more me, o wala na ako. O kaya
Change from within. Binago mula sa kalooban. O di kaya transformed by the cross o binago ng krus ni Kristo. Kayo na po ang bahalang maglagay ng titulo. Pero dito po sa tekstong ito, nakapaloob po dito hanggang sa maunawaan niyo ang Pastor Joel bakit hindi ko malaman kung ano ang aking ilalagay na pamagat. Sabi po kasi ng Galatia 2:20, and for you to understand what I am saying and even my introduction, para at least maintindihan nyo bakit ganoon nakakatakot kapag hindi natin in-apply ang salitang ito, wala nang tigil ang kaguluhan ng ating buhay, wala nang tigil ang kaguluhan ng ating simbahan, wala nang kaguluhan ang ating bansa, at wala nang tigil sa kaguluhan maging ang ating pong kinagagalawang buhay. Ang sabi po ng Galatia 2:20, I have been crucified with Christ. And I no longer live. I no longer live. But Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the sons of God, who loved me and gave Himself for me. Ito pong talatang ito ay nagpapakita na para bagang taliwas talaga kapag pinairal natin si ako sa pamumuhay natin. Sapagkat sa ngayon ay nakikita po natin, there's a lot of people today living by themselves for success, comfort, and recognition. Gusto nila palaging silang magtagumpay, palaging silang okay, masaya, palaging silang kinikilala. But you know, the Bible, the Apostle Paul remind us in Galatians 2:20 that a true Christian, the true Christian life begins when we die to ourselves and allow Christ to live in us. Ito po yung isang katotohanan na kapag pinairal po natin ang ating kagustuhan, na ultimo ang Biblia nagsasabi, ang paggamit ng sobrang karapatan ay sadyang nakakahabala, nakakatakot. Kapag palagi nating pinairal ang ako, ang katuwiran ko, ako ang tama, nakakalimutan natin sino ba tayo at ano ba ang sinabi ni Kristo. At sinabi ni Apostol Pablo sa talatang Galatians 2:20 that I have been crucified with Christ. Pinako na akong kasama ni Kristo. And I no longer live. Hindi na ako nabubuhay, but Christ live in me. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At kung sakali mang nakikita nyo ako na nabubuhay, the life I now live in the body, I live by faith in the sons of God who lived me and gave Himself for me. Lumalabas na ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, ay hindi lamang tagasunod ni Kristo. Put it into your mind, into your spirit. Kung ikaw at ako ay Kristiyanong naniniwala na nang nakilala natin si Kristo ay dapat na tayong sumunod sa Kanya, wala pong mali doon. Pero kapag tayo sumusunod lamang kay Kristo at hindi natin idinagdag ang isang katotohanan ito, ano yun? Na yung Kristong sinusundan natin ay dapat ding manirahan sa atin. So dapat huwag tayong huminto na tayo sumusunod kay Kristo. Kailangan sa ating pagsunod kay Kristo, make sure na si Kristo ay pinapayagan nating manirahan sa ating mga buhay. Because it is not about improving the old self, but replacing it with the life of Christ. Dapat po meron tayong pagpapahintulot kay Kristo na ang ating pagkatao, lumang pagkatao, ay atin ang kalimutan at palitan ito ng isang buhay na ang nahahayag ay si Kristo. Kung hihimay-himayin po natin ang talatang iyan, I have been crucified with Christ and no longer live, but Christ lives in me. The life is now lived in the body. I live by faith in the sons of God who loved me and gave Himself for me. You will understand what I am saying. That's why I'm so very confused. Ano ba dapat ang aking titulo? Dead to self and alive in Christ?
Ang buhay na hindi na akin, kundi kay Kristo na. No more me na dapat, o wala na dapat ako sa buhay ko na ito. Change from within, o may binago mula sa kalooban, o transformed by the cross of Jesus, o binago ng krus ni Kristo. Sa main message po ng Pastor Joel, I will try to do my best na mapabilis po ito by ang dami ko pong gustong sabihin. One part of that verse is, I have been crucified with Christ. And what does it mean? Being crucified with Christ means death of the old self. Dapat po alam natin na sa iyong pakikipag-isa, sa aking pakikipag-isa kay Kristo, sinubukan na nating paniwalain ang ating sarili na kung si Kristo ay nakapako. At dahil ikaw ay tigasunod, nakapako na rin si Prahedes, si Ruchel, si Nestor, si Dong, si Joel, si Virgilio, si Cecil, si Sinaida sa krus. Dahil kapag sinabi ni Pablo na I have been crucified with Christ, ang ibig sabihin, yung lumang pagkatao natin, mga kapatid, ay patay na. Because cross symbolizes death. Na-paralyzed na. Wala nang movement. Hanggat tumikilos tayo at hindi natin ipinapako ang ating sarili, kayong sinasabi nating tagasunod tayo ni Kristo, how could you be that kind of feelings na hindi ka na katulad dapat ng dati? Ang ibig kasing sabihin na being crucified with Christ, ang lumang pagkatao mo ay isinama mo na kay Kristo sa krus. Ibig sabihin, pinatay mo na. Kaya maliwanag na kung ikaw at ako ay nakapako na kay Kristo doon sa krus o sa krus kasama ni Kristo, yung dating tayo, isama niyo po ang sarili ninyo. Kapag nabanggit niyo, sino nakapako? Ako! Anong pangalan ko? Joel! Samahan ninyo ako. Ang dating ako na sino? Ano ba? Ano ba ako? Ano ba ako? Kilalanin po natin ang ating sarili. Ako yung taong puno ng yabang. Ako yung taong matampuhin. Ako yung taong magagalitin. Ako yung taong maiinggitin. Ako yung taong palaging sumasama ang loob. Ako ang taong nasasaktan. Ako ang taong makasalanan. Pero dahil ako ay kasama na ni Kristo sa krus, yung lahat ng nabanggit ko na pagmamalaki, yabang, tampo, galit, inggit, sama ng loob at kasalanan, ipinako na sa krus kasama ni Kristo, kaya hindi na tayo nabubuhay sa ating mga likas na pagkatao. Kaya kung patay ka na at patay na ako, huwag mong pairalin ang dahilan bakit pinaglalaban mo ang sarili mo, kasi nasaktan ka kamo, may karapatan ka kamo, tama ka kamo sa dialogo, may katwirang ka kamo, hindi ka kamo ang mali. Kaya ang nangyayari, nagkakagulo tayo kasi pinipilit natin ang ating sarili na tayo ang tama at silang mali. Kaibigan, ang sabi po ng isang quotation, mahilig po kasi ako sa quotation, nung ako po nagsimulang magpastor, the most attention na binibigay ko sa aking pag-aaral ay pumupunta ako sa 7,700 illustration, humahanap ako ng magagandang mga quotation ng mga Kristiyano. Isa po si A.W. Tozer, na paborito kong preacher na nagbibigay ng mga salita na galing sa kanya, na nagbibigay ng lalim sa mga pinag-uusapang Kristiyanong katuruan. At ang sabi niya po dyan, until self is dethroned, Christ cannot be enthroned. Sana po maintindihan nating mabuti na hanggat hindi po natin pinapayagan ang ating mga sarili ay ibaba natin sa mga pwesto ng ating mga puso, Christ cannot be enthroned anymore. Hindi siya kailanman maluluklok sa ating mga buhay.
hanggat ang ating mga sarili hindi natin inaalis doon sa trono ng ating mga puso. Kaya kung gusto po nating maranasan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay, kailangan po natin munang tanggapin ang kapangyarihan ng kamatayan natin sa ating mga sarili. Gusto niyo po bang magkaayos ang pamilya, ang simbahan, ang inyong sarili na hindi kayo magkamali? Tanggapin niyo na kayo'y patay na sa lahat ng mga nasa at nais at katuwiran ng inyong buhay. Kaya kung idudugtong po natin doon sa unang pangkat ng aking gustong ibahagi, ang pangalawang punto ng Pastor Joel, that Christ lives in me. I have been crucified with Christ. Patay na ako. Kaya sinabi niya sa pangalawa, kung patay na ako, eto na ngayon, Christ lives in me. Patay na ako, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang kahulugan po niyan, iwinawagayway mo at pinagmamalaki mo, kapatid kong mahal, na ikaw ay may bago ng buhay at bago ng kalikasan. Bagong buhay at bagong kalikasan, hindi ka na katulad ng dati na gumagante, nakikipagpaligsahan sa balitaktakan at tibate, nakikipagpayabangan at pinipilit mo na ikaw palagi ang tama. Noon pwede na palagi mo igiit ang karapatan mo. Pero kung patay ka na kay Kristo at ipinako na ang lahat ng iyan kasama ni Kristo, dapat sa pangalawang puntong ito, ipinagmamalaki mo at pinapatunayan mo si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. At habang sinasabi mo yan, ipakita mo na may bago kang buhay at may bago kang kalikasan. Hallelujah. Kapag po kasi patay na ang lumang sarili, doon pumapasok si Kristo upang manahan. Ang Espiritu niya ang nagbibigay ng bagong buhay, bagong direksyon at bagong puso. Tandaan niyo po yung tatlong yon. When you declare that Christ lives in you, you will invite the presence and the Spirit of God to come upon you and receive the new life, the new direction, the new heart. Kaya nga yung ating mga kilos, ang ating pag-iisip, ang ating mga attitude should reflect Jesus. Hindi na tayo. Kundi siya dapat ang nakikita sa atin. Kaya nga po sa attitude ni Kristo, meron po siyang halimbawa eh. Siguro naman po, hindi naman po lingid sa atin na si Kristo po hindi nagkulang na sabihin niya, eto ako, may ginawa na ako, at itong ginawa ko ay halimbawa na dapat niyong gayahin. Unang Pedro 2:21-25, hindi ko po na isama dyan, isulat nyo na lang po doon sa mga nag-take note. Ang sabi po ng Biblia sa talatang ito, to this you were called because Christ suffered for you. 1 Peter 2:21-25, that you should follow in his step. He committed no sin, no deceit was found in his mouth. When they hurled, they insulted him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judged justly. He himself bore our sin and his body on the cross so that we might die to sin and live for righteousness. By his wound, you have been healed. By you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your soul. Tagalog, ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ay isang halimbawa na dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag, upang tularan. Tularan, it means gayahin natin kung ano ang ginawa ni Kristo. Ito ang dahilan kung bakit kasi tayo tinawag. Ano yun? Tumulad kay Kristo. Gayahin si Kristo. Tinawag ka hindi para ipagmalaki ang iyong sarili na ikaw'y magaling at matalino at may kakayanan. Tinawag tayo upang sundan yung yapak, pamamaraan, pag-uugali ni Kristo. At kapag nagawa natin ang pamamaraan, ugali at pamumuhay ni Kristo, ikaw ay nagpapatunay na patay ka na nga sa iyong sarili, nakapako na ang tunay mong pagkatao kay Kristo, at si Kristo na ang nabubuhay sa iyo, may bagong buhay, may bagong kalikasan. At ang sabi dito, inisa-isa niya, ano ang mga dapat nating tularan? Sana po'y maintindihan nyo mabuti. Pakisulat po mabuti, 1 Peter 2:21-25, hindi siya nagkasala o nagsinungaling. Ininsulto siya, ngunit hindi siya gumanti at ininsulto o ng insulto.
Pinahirapan siya, ngunit hindi siya nagbanta. Hinto po ako sandali doon. Kaya po ba natin gawin yan? Hallelujah. Amen. Amen. Ininsulto siya, ngunit hindi siya gumanti. Ibig sabihin, inalisan ng karapatan si Kristo. Ininsulto, pinahiya. Tayo konting salita lang ng kapatiran natin, ng pamilya natin. Hindi tayo makatiis na hindi magsalita at gumanti. Tapos sasabihin natin, buhay tayo pa. Si Kristo ang nabubuhay sa sarili natin. Mahiya po tayo, mga kapatid. Kung ang kilos po natin at ang pamamaraan po natin ay katulad din ng pamamaraan ng iba, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Malinaw ang sinabi ni Kristo, pag sinampal ka sa kanan, iharap mo ang kaliwa. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pag inutangan ka, ninakawan ka, ibigay mo pa ang iba. Yun ang mga klase ng pagtuturo ni Kristo. Nakawag kapag hindi po natin ini-apply, walang saysay itong ginagawa natin. Kaya nga nagpipray tayo, nagdodonwats tayo, pero nagkakasakitan tayo. Nagsisimpa tayo, nagpipraise the Lord tayo, umaawit tayo, pero ang totoo, sasama ng loob natin sa isa't isa. Tapos sasabihin natin, Lord, purihin ka. Si Kristo nga nagsabi kayo ay katulad, sa aklat po ng isa, kayo ay katulad ng mga sinabi ng propeta na ang inyong pagpupuri ay sa bibig lamang, pero ang inyong puso ay malayo sa akin. Iisa ang lumalabas sa inyong bibig dapat kung ito'y pagpupuri, pero walang paglait sa kapwa. Hallelujah. Amen. 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 Napakahirap po mga kapatid na tayo naglilingkod, ilang taon na tayo. Dasal tayo ng dasal. Attend tayo ng attend. Pero may mga tao tayo sa simbahan na kailanman hindi tayo handang magpadaig. At gusto nating patunayan, palagi tayong may karapatan. Samantalang si Kristo, ininsulto, pero sabi hindi gumante ng insulto. Pinahirapan siya, ngunit hindi siya nagbanta. Pinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na humatol ng makatarungan. Kaya ba natin gawin yun? Hindi kasi tayo makapaniwala na may panahon ng Diyos para patunayan ikaw ang tama. Gusto natin palaging patunayan tayo ang tama sa panahon natin. Gusto natin palaging mahayag tayo ang tama. Mapahiya yung nagsasabi na sila ang tama. Kaya nakipagpilitan tayo hanggang sa mapatunayan natin, napahiya natin ang kapatid. Tatanungin ko kayo, sige na ipanalo mo ang kaso. Sige na ipanalo mo ang katwiran. Ikaw ang tama. Napahiya yung kapatid mo. Sa atin bilang magkakapatid, sino ang nanalo? Meron ba? Na habang ikaw ay nagbubunyi, na ikaw ay napatunayang tama, samantalang siya'y napahiya? Kapatid, ang sabi po ng Biblia, magkaroon lang tayo ng tampuhan o alitan sa ating pananampalataya. Ito na ang isang malaking katalunan natin. Walang nananalo kapag ang simbahan ay wasak-wasak. Walang nananalo kapag ang isang simbahan ay puno ng hidwaan. Walang nananalo kapag puno tayo ng sakitan. Kaya nga, ipinagkatiwala na lang ng Diyos, sa Diyos ni Kristo na humahatol na makatarungan. Siya mismo ang umako ng mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus upang iwanan natin ang buhay ng makasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo para tayo mga tupang niligaw noon, ngunit nakabalik na tayo ngayon sa Panginoon na pastol ng tagapagbantay ng ating buhay. Kaibigan, kitang-kita ang attitude dito ni Kristo. I have no time to share all the attitudes of Jesus sa lalo pang madiin na paraan, but allow me to share to you the 10 attitudes of Jesus. His humility. He served others even washing his feet or disciples' feet. Confession. He cared deeply for the sick, for lost. Obedience. He followed the Father's will even unto death. Forgiveness. He forgave even those who crucified him. Love. His actions were always rooted in sacrificial love. 6. Faithfulness. He remained steadfast in his mission despite of suffering.
Gentleness, he dealt kindly with the broken and weary. Patience, he endured misunderstanding, rejection, and betrayal with grace. Prayerfulness, he constantly sought strength and guidance from the Father. Selflessness, he put others before himself in everything he did. Inuuna niya palagi ang iba sa lahat ng kanyang ginagawa. Tingnan niyo si Kristo. Wala siyang ginawa para sa kanyang sarili. Ang pagkamatay niya sa krus ay hindi para sa kanya. Ang paghihirap niya sa krus ng Kalbaryo hindi para sa kanya. Para sa atin. Yun ang napakasarap na mga karakter, pag-uugali ni Kristo na dapat po natin tularan. Philippians 2:7, he made himself nothing, taking the very nature of the servant. Wala siyang kinuha para sa kanya, pero ang kinuha niya yung pagiging kalikasan ng isang alipin. Sa reflection na pwede ko pong i-share sa inyo, when people see you, this is my question. When people see you, do they see you or do they see Christ in you? Huwag po tayong magtagal dyan. Baon nyo lang po sa puso't isip, mga kapatid. Kung sakali po bang ang tao sa usapin, kung meron man, sa simbahan, sa pamilya, sa iyong pinapasukan, pag tinitignan po ba kayo ng mga taong nakapaligid sa inyo, nakikita po ba kayo o ang nakikita sa inyo ay si Kristo? Nakakahiya po pala kung ang mga tao sa paligid na kinikilala tayo mga Kristiyano, ang nakikita po pala sa atin ay tayo, nakakahiya pala yun. Dapat pala habang nagugulo ang sitwasyon, ang mga pamamaraan ng iyong pagsasalita, ang mga pamamaraan ng iyong mga pagtugon, ay dapat katulad ng kay Kristo. Malumanay, puno ng pag-ibig, puno ng pagpapasensya, puno ng kaunawaan. Hahanga ang tao sa paligid. When we solve the problem, when we encounter troubles in the church, in the family, in your society, so lahat ng iyan, kapag nakita ng tao, ang galing-galing naman ni Sister Paredes, pag may mga usapin ganito, napakakalmado. Grabe si Ate Rochelle. Nagkakasigawan na siya. Nakatahimik pa rin. Grabe si Nanay Ilis. Nagbabatuhan na ng mga sandok at plato sa bahay. Siya nakaupo lang at sinasabing, Lord, tulungan mo po maging mapayapa ang bahay namin. Di ba yun ang masarap? Hindi ho sapat na maipanalo mo ang kaso sa pangangatwiran, kung ano man. Pinakamasarap po yung napatunayan mong Kristiyano ka sa lahat ng iyong pamamaraan. Sa pangatlong yugto ng aking mensahe, ang sabi po dito, after nating maintindihan na ako'y kasama ng nakapako ni Kristo and Christ lives in me, ang pangatlo po, sabi yun, now I live by faith. Yan po'y pagtitiwala kay Kristo araw-araw. Because faith is not believing that God can, but knowing that He will because He loves you. Ang sarap. Huwag po natin kalimutan ng tayo po ay tawagin ni Kristo, tayo po ngayon ay nabubuhay na sa pananampalataya. Ang buhay na na kay Kristo ay hindi po kontrolado ng takot, ng pag-aalala, ng galit, ng pagdududa, kundi ng pananampalataya. We don't live by sight, but by faith in the sons of God. Makikita mo, kapatid, ang gulo. Makikita mo, kapatid, nag-chaos na ang church, chaos na ang bansa, pero ikaw kalmado ka dahil naniniwala ka, may paraan pa si Jesus na ayusin ang bansa. May paraan pa si Jesus na ayusin ang aming kapatid na nagwawala. May paraan pa si Lord para ang aming magulong tahanan ay maayos pa. May paraan pa si Lord para ang aming simbahan na nagkakawatak-watak, nagkatatampukan ay maayos pa.
Sa kaguluhan ang ipinapalit mo, hindi yung pagganti, hindi yung pagsabay sa ingay, kung hindi habang nagkakagulo ang iyong paligid, ipinakikita mong ikay payapa dahil meron kang pagtitiwala kay Kristo. At sinasabi mo, Panginoon, alam kong kontrolado mo. Even though we don't live by sight, na nakita natin payapa, but by faith in the sons of God, kontrolado ni Jesus lahat yan. May ginagawa si Lord, hindi totoong wala. Even when we don't understand everything, we keep trusting Him. Because we know He loves us and He gave Himself for us. Kaya kung kapayapaan lang ang hinihingi natin, ako po naniniwala pa rin ako at the end ng ating pong bansa, maganda to. Hindi po dahil napatalsik si Marcos, hindi po dahil nakulong ang mga magnanakaw, hindi po dahil may mga na-involve at napatunayang mga senador at kongresista. Ako po naniniwala, lahat ng yan dinaanan. Pero dahil kontrolado at gusto kong ilagak kay Kristo ang problema ng ating bansa, naniniwala ako, ang dulo nito, maganda pa rin. Pagpapalain pa rin ng Diyos ang bansa. Because faith is not believing that God can, but knowing that He will, because He loves us. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. At ang pangapat po na gusto kong ipunto rito, that who loved me and gave Himself for me, the power of God's love. Ito ang dahilan kung bakit tayo patuloy na sumusuko kay Kristo, nagpapasakop kay Kristo kasi magaling siya. Makapangyarihan siya, kontrolado niya ang lahat. Hindi dahil gusto lang nating maging mabait, kundi dahil mahal tayo ng Diyos at nag-alay siya ng kanyang sarili para sa atin. Ang pag-ibig niya ang nagbibigay ng lakas para mamatay sa sarili ang sino man sa atin at mabuhay tayo para sa kanya. Ang ganda po ng quote na pwede ko pang sabihin, the love of Christ is not just a feeling to enjoy, but a fire to live by. Yun daw pong pag-ibig ni Kristo ay hindi lamang isang pakiramdam na ikaw ay masaya, kung hindi ito ay isang apoy para ikaw ay mabuhay dito. Ang gusto ko po sanang ipakita sa inyo para lalo tayong humanga at maunawaan natin bakit kailangang ituring natin patay tayo sa ating mga sarili ng gugulo sa ating mga desisyon at buhay. Gusto ko pong idagdag ang puntong ito, that the nature of a person who is dead in Christ. Ano nga ba talaga mga dapat nating maintindihan para makita nating patay na tayo sa ating mga sarili? The dead has no will of his own. Remember that. Ang taong patay na kay Kristo ay wala ng sariling kagustuhan. He no longer asks, why do I want? But instead, ask the Lord, Lord, what do you want me to do? Ito po ang katotohanan. Sa Lucas 22:42, not my will, but yours be done. Kapag na-i-apply po natin mga kapatid na tayo nabubuhay na, hindi na para igiit ang gusto natin, kundi tanungin ang Diyos, ano ba ang gusto mo, Panginoon? Kasi hindi natin matanggap kung minsan may mga gusto tayong ayaw ng Diyos. Pero pinipilit natin kasi katuwiran natin, akin to Lord, idea ko to, maganda to Lord. Gusto mo yata, ang Diyos pa ang sumunod sa iyo, leadership pa ang sumunod sa atin. Hindi po. Tayo ang susunod. Masakit po yun. Kasi tuturuan ka ng Diyos huminto, tuturuan ka ng Diyos manahimik, tuturuan ka ng Diyos na magbigay ng pagsunod. Hindi kailangan ng Diyos ang idea natin. Kailangan ng Diyos pagsunod at pagpapasakop. Not my will, Lord, but yours be done. Yan ang ugali o isang bagay na makikita mo sa isang taong patay. Wala nang iginigiit na kagustuhan. Pangalawa, the dead has no longer reaction or response to any attack, criticism, and temptation. Ang tunay na patay ay wala ng reaksyon o tugon sa anumang atake, sa anumang kritisismo o sa anumang temptasyon. Ang bangkay ay hindi na tumutugon sa tukso o pita ng laman o pagganti. Ganyan din ang taong patay na kay Kristo. Hindi na alipin ng mali, ng yabang, ng pakikipagsalungatan. Wala na. Nakakita na po ba kayo ng isang taong patay na nung inyong pag-usapan ay pumunta sa inyo at pagkatas pinagbabato kayo ng bote at sinabing bakit nyo ako sinisiraan?
Meron nga pong isang kwento, magkakaibigan sila, namatay yung isa, magkakasama sila sa inuman. Sabi niya, birthday ng pare natin, dalawin natin. Ang ginawa ng mga kumpare niya, nagdala po ng alak, ang paboritong pulutan, at pagkatapos kumuha ng bangko, at pagkatapos nagpatugtog. At nung nandun na sila sa puntod ng kanilang kaibigan, pare, happy birthday! Inom tayo, pare. Ito ang pulutan mo, pare. Pare, ito yung paborito mong kanta. Naubos ang alak, naubos ang pulutan, pero hindi kinain nung patay na may birthday. Sila ang kumain. Bakit? Wala nang magagawa ang patay eh. Kaya malalaman po natin na hindi pa tayo patay, na kapag may nanakit sa iyo, nanira sa iyo, gumaganti ka pa, ibig sabihin, buhay ka pa, kapatid, buhay na buhay. Kapag nasasaktan ka pa, gusto mo pang gumante, ay naku po Diyos ko, patay na, buhay ka pa. Hanggat nabubuhay ka, walang tigil ang gulo sa simbahan. Hanggat buhay tayo, pinipilit ang atin, walang tigil ang gulo sa tahanan. Amen, kapatid. No one who is dead to sin no longer dances to the music of temptation. Wala nang kahit sinong patay sa kasalanan ang pwede pang sumayaw sa tugtog ng tukso. Pangatlong anyo ng patay, the dead seek no recognition. Ang tunay na patay, hindi na naghihingi pa ng anumang mga palakpak, papuri, na kapag hindi nabigyan ang lungkot, kapag hindi napagbigyan ang lungkot, kapag hindi na-recognize, hindi na-appreciate ang lungkot, sasabihin pa kung anong nagawa. Kapatid, ano man ang ginagawa natin sa ating simbahan, kay Jesus mo ginawa yun, tama na. May sinabi nga ang Bible, ang binigay ng kaliwa, huwag na ipaalam ng kanan. Eh tayo, pag may binigay, gusto natin, pag malaki tayo, at dapat merong recognition. Ang isang taong patay, hindi na naghahanap ng recognition yan. He must increase, yun ang sinabi niya, but I must decrease. John 3:30. Panginoon, ikaw nang maangat, ikaw nang maluwalhati, ikaw nang makilala. Bayaan mong ako'y maibaba ng maibaba. Sana po naiintindihan natin na ang patay ay hindi na naghahangad ng papuri, hindi na nagmamataas. Ang tunay na Kristiyano ay nagpapakumbaba, marunong magpatawad, handang maglingkod kahit walang nakakakita at walang nagpapasalamat. At yun natin dapat i-apply sa ating mga sarili, ang isang taong pagpatay na, hindi naghahanap ng palakpak, ng amprepar. The dead in Christ is alive in the Spirit. Ang sino man daw pong patay na kay Kristo, ay buhay na sa Espiritu. Bagamat patay na sa dating sarili, buhay naman sa kapangyarihan ng Espiritu. This is the new life of freedom, holiness, and purpose. Yun yung sinabi ng 2 Corinthians 5:17. If anyone in Christ, he is a new creation. And I love this quote, we die to self, not to lose life, but to find real life, the life of Christ in us. Wow! Kanta nun, kapatid. Ewan ko kung naisublat ni Ate Cecil yan. We die to self, not to lose life. Namatay tayo sa ating mga sarili, hindi para mawalan ng buhay. Kung hindi matsumpungan ang tunay na buhay, ang buhay kay Kristo na nasa sa atin. Mga kapatid, mahaba na po ang aking pananalita. Ang gusto ko na lang po sanang sabihin sa inyo, when we die to ourselves, we finally live the life that God intended to us. Remember this, my friend, from the bottom of my heart. Ang taong patay na kay Kristo ay hindi na umiikot sa sarili, kundi sa layunin ng Diyos. That's why, to those Christians, Don Watcher, who also believe that we need to die and let Jesus live in us. No longer I, Lord, but Christ. Ikaw na, Panginoon, hindi ako. Ito ang tunay na tanda ng isang anak ng Diyos. Ang buhay na puspos ng pag-ibig, pananampalataya at kababaang loob. Mga kapatid, hanggat hindi natin inaangkin na mahalagang mabuhay si Kristo at mabaon tayo, walang hinto ang kaguluhan sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating simbahan, sa ating lipunan.
Kung gusto mong magbago ang lahat, huwag mo igiit ang sarili mo. Na palaging ikaw ang tama. Dapat ikaw ang mapakinggan. Dapat ikaw ang palaging makitang hinahangaan. Bayaan nating lumalaban tayo sa buhay, pero nakikita ng mga tao, kinabubuhay na natin ang mga prinsipyo, ang mga batas, ang mga standard ni Kristo. Samahan niyo po akong manalangin. Panginoon naming Jesus, Diyos naming makapangyarihan, turuan niyo nga po kaming mamatay sa aming mga sarili araw-araw, so that you may live fully in us. Let our thoughts be your thoughts. Our hands be your hands. Our heart beat with your love. Teach us, Lord, to control ourselves. Lord, ikaw ang maangat, kami ang mababa. Turuan mo nga po kami, Panginoon, na kung susubukin mo uli kami na may sigalot sa aming tahanan, sa aming simbahan, turuan mo nga po kaming manahimik. Turuan mo nga po kaming tanggapin ang katotohanan kailangang ikaw ang mataas. Simulan mo na ang kapayapaan sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming simbahan, sa aming lipunan. Sa pamamagitan ng dalawang bagay. Patay na kami at ikaw ay buhay sa aming mga buhay. Sa iyo ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming pong salamat mga kapatid. Amen. Amen and amen. Thank you po, Reverend Pastor Joel, sa umaga